So, welcome back for another video. And in this video, guys, mag-a-update tayo kay Mr. Cash Loan App na talaga namang siguro magugustuhan natin, no? Kasi nagbago siya. Yes, legit po na nagbago itong si Mr. Cash Loan App when it comes to their loan terms. And guess what? Nag-re-apply ako dito kay Mr. Cash Loan App at na-approve ako. Pumasok siya sa GCash account ko. Wow. At ito, pang revelation natin dito, hindi na siya pa 18 days to pay sa first loan. 1 month to pay na siya. Ayan ha, binibigyan ko na kayo ng idea dito kay Mr. Cash. Ito nga yung pag-uusapan natin dito na lahat ng kailangan or gusto nyong malaman sa loan app na ito, isi-share ko sa inyo. From the application man yan, the disbursement, the loan details. Well, before I start, disclaimer lang muna tayo. This video is not sponsored and basically based on my personal experience lang po since ang tagal-tagal ko nang gumagamit ng Mr. Cash. By the way, if you're new to my channel, nagre-review po tayo ng different loan apps dito. Legit man po or hindi. Nagbibigay po tayo dito ng tamang expectation, legit tips, reviews, recommendation. Kaya kung gusto mo makita ang mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat po ng videos ko is updated ka at ma-notified ka. Well, back to this Mr. Cash Loan App. So to be honest with you, tagal na akong laging nag-apply kay Mr. Cash na a-approve ka sa loan offer niya pero upon disbursement, i-reject ka niya. So this time po, no, binalikan ko yung aking application dito at nag-re-apply ako. Meron akong loan offer dyan na 4,500. Na-re-apply ko yan kasi nga, na-reject niya na ako ng 2 beses. So ito yung third time na mag-a-apply ako sa phone number na ginamit ko dyan. And again, rejected pa din po ako. So, ang ginawa ko no, nagpalit ako ng phone number at nagpalit din po ako ng aking ID. Baka kapag nagpalit ako is ma-approve ako. At na-approve nga ako. So, keep trying lang pala talaga dito. Try natin yan yung mga ibang diskarte. Kung may iba kayong ID, ibang phone number, pwede nyong itry yan. But hindi ko sinasabing guaranteed talaga na ma-approve ka. It happens na na-approvehan niya ako this time. Well, this time nga po, i-share ko sa inyo yung nagiging updated application as the moment po since nagkaroon ng update din itong si Mr. Cash Loan App. Well, by the way, itong si Mr. Cash po pala ngayon is nag-offer po siya ng up to 50,000 pesos na. So dahil na-uninstall ko na po itong si Mr. Cash, dinownload ko po siya ulit, in-install ko po ulit at gumamit po ako ng ibang phone number kasi nga rejected nga ako sa isang phone number na pinang-apply ko rin sa kanya. Lagi akong rejected sa phone number na yun. May sumpa ata yung phone number na yun. But anyways, no, nagbago tayo ng phone number, in-input ko siya agad-agad dito. And then nag-antay tayo ng verification code na isasend sa mobile phone number natin. And then after po nito is we need to agree their privacy policy po to access the camera, location, device info, and etc. And after this one, magtatanong siya kung saan daw natin nalaman si Mr. Cash. So, sinabi ko lang online ads kasi lagi naman din siya sa ads. And after po nito, dito na po tayo sa pinaka-homepage po ni Mr. Cash. Nag-offer nga po siya ng maximum loan amount of 50,000 pesos. I think ito din yung isa sa pinaka-update po ni Mr. Cash. So, click lang natin tong apply now agad-agad. And then dito po, we need to provide our personal information including our ID information po. No, ID information muna tayo. And for you to have an idea, ito po yung mga IDs po na nire-require po. So, meron silang recommended, meron din silang ID type. But for this one po, voters ID lang po yung pinili ko dito. And then after po nyan, we need to input the ID details, the full name, the date of birth, the gender, the marital status, the highest educational level, our email address, and our current address. And then after po nito, tatanungin po nila tayo if what is the source of our income po. So, ito yung mga nasa list, guys. And makikita nyo dyan nakahilera dito sa pinakababa, freelance, student, housewife, unemployed, self-employed, and of course, employed individual. So, pipili lang po tayo ng isa po dyan. Kapag pinili po natin na housewife or unemployed, wala na silang masyadong tanong. Tatanungin lang nila magkano daw yung monthly earnings natin. Pero kapag ang nilagay po natin dyan, self-employed, ito po yung mga hinihingi po nilang mga details. Ang dami, no? Kapag naman po employed individuals, nanghihingi rin po sila ng ibang details like company details, mga ganon. For me, I choose self-employed lang po dito. Wala na yung pala dito sa pinakababa. Optional naman siya to provide our pay slip or employment certificate. Hindi po ako nag-provide dito. In-skip ko po siya. And then after po nito, hindi pa rin talaga tayo pala tapos sa ID number. Kailangan ko po siyang i-input dito yung aking ID number and then pipicturean ko po yung aking ID, front and back of my ID, and then magpipicture din po ako na hawak ko po yung aking ID. Then after po nito is the contact references na po at 4 po yung hinihingi nila sa akin dito at dito po is magdadirect po siya sa ating phone book list. Doon kukunin yung ating contact information or contact reference na ilalagay natin po dito. And then after po nito, sinabit ko na po siya, nakalagay po dito na on process na po siya, and then agad-agad po meron silang loan offer po sa akin no ng 2,000 pesos. But anyways guys, kinlik ko agad tong apply immediately kasi gusto ko nga po siyang subukan ulit. So 2,000 yung aking loan offer as first timer, okay na rin yun. Anyways, after nito, click lang natin tong next, and then guys, nagulat ako dito. Ito talaga yung pinaka-isa sa update po ni Mr. Cash ngayon. Yung loan terms niya is after 181 days to pay. So dati, kung alam niyo yun at kung nakapang-apply na kayo kay Mr. Cash before, 18 days lang talaga siya for the first time. Ganun siya. Pero ngayon, 181 days to pay. So, kinlik ko yan at
at lumabas dito pay in up to 3 installment daw siya. Nagulat ako kasi may pagganito na pala si Mr. Cash ngayon. And then dito po, I need to provide my disbursement method po or info po, no? Either banks po or GCash or e-wallets daw po. But anyways, e-wallets or GCash lang din yung pinili ko. So after po nito, nakita na rin natin yung ating loan details po dito, no? And ito na yon. So kung ano po yung nakikita natin dito, it is what it is. Dito po, no, hindi siya buong matatanggap. Because of the service fee po na 9%, binababas po nila agad yon. Ang loan amount ko, 2,000. Ang service fee ko, 9%, so 180 yon. Binawas yun sa 2,000, kaya ang marireceive ko na lang po is 1,820. Pero ang babayaran ko po, all in all, is 2,116 because may interest rate po siya na nagtotal po ng 216 pesos for the whole loan duration. So, ganito. So, dito sa loan terms niya, nakalagay nga po dito na 181 days to pay. So, binigyo ko yung aking installment plan na 3 installment daw siya. Well, dito po, no, 3 installment siya, pero lumalabas na 2 installment lang po siya, guys. Kasi dito sa third repayment ko, mawi-waive siya or waivable siya. In case po na on time ako magbayad sa first and second repayment ko, hindi ako magkaka-delay or magkaka-due. Ay, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na from the moment that I'm trying this loan app po, every 15 days po yung payment niya. So, kung lumalabas na 2 payment lang ako dito, 1 month to pay siya. Twice a month tayong magbabayad dito. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi na siya pa 18 days to pay. Medyo humaba siya. Naging 1 month to pay na tuloy siya ngayon kahit tayo ay first timer pa lang dito. Ito yung nagiging update niya. Ang ganda rin naman kahit paano ng update niya kasi medyo humaba nga naman yung duration natin dito. So, kinumpute ko siya. Lumalabas po ang interest rate po nila sa akin is 10.8% for the 1 month to pay na ito ha. So, i-plus natin itong service fee na 9%. Pinaka-effective interest rate na. Ito na yung all-in-all interest rate. So, nagtotal po sila lahat-lahat ng 19.8% for 1 month to pay. So, of course, yes, mataas talaga yung interest rate. Sabi ko naman sa inyo, hindi siya sobrang low interest rate, pero hindi sobrang taas. Since ito naman is 1 month to pay, which is quite better na rin din lang tong si Mr. Cash utangan in times of need or for emergency purposes. Ang petsa de peligro, okay to utangan. Well, decided ako na utangin siya. So, inagri ko yung kanilang terms and conditions and then sinubmit ko po yung aking application dito. And then after po nito, mag-undergo tayo dito ng self-verification, no? So, di ba antaray Mr. Cash, may pa-self-verification before proceeding a loan. And then, nakalagay po dito na in-review na siya. So, within 1 to 3 hours daw po yung result po ng application ko dito kung madidisburse ba ako or matatanggap ko ba siya. And it is po, hindi po siya real-time po na kapag cash loan po natin agad-agad, ma-receive agad natin siya. Kasi nga, na-receive ko siya after 2 hours. Yes, pero at least na-approve ako, na-receive ko talaga siya sa aking account and kung ano yung pinramis na ma-receive ko, yun talaga yung na-receive ko. Legit na nakakapangutang na rin ako dito kay Mr. Cash ngayon. So ngayon, kung tayo ay rejected pa din dito, try lang kayo ng drive. Ma-approve din po kayo dyan. Make sure lang po na tama rin po yung mga details natin kasi po itong si Mr. Cash legit po ito. Anyway, sino po dito ang may Mr. Cash loan offer? So paki-comment down below kung musta po yung experiences nyo kay Mr. Cash ngayon. Don't worry guys, palagi ako mag-a-update sa inyo since nagkaroon naman din talaga ng improvement changes itong si Mr. Cash loan app. I-update ko kayo time to time. Ay, dapat po nakasubscribe po kayo at i-click nyo yung bell button para lahat ng videos ko is updated na notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!